Nagiging nanay ako sa edad kong 19. Napakahirap na maging batang ina, lalong-lalo na wala pa akong sariling hanap buhay, wala akong trabaho. Ngayon, sa mga anak ko, naisip ko rin sila na sana wag mangyari sa kanila yung nangyayari sa akin. Sa edad po ng 19 years old ko, nalaman na buntis ako sa panganay ko. Dapat ko bang tatanungin si mama kung paano ba to? Gustong-gusto ko talaga lumapit nun. Kaso lang, nasa probinsya ako. Tinago ni Rhea sa akin yung pagbubuntis siya ng unang pagbubuntis siya. Nalaman ko, nakapanganak na. Nasaktan ako, saka nagtampo din ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin na manganganak ka na? Nakita ko nagpupus ka na lang, bakit nasa ospital, bakit may baby? 2020, doon kami parang nagkalabuan o nagkainisan kasi umuwi ako ng Aklan. Para sa akin, bilang magulang, gumuho ang mundo ko kasi ang pangarap ko sa kanila hindi natutupad. Kasi pinapaaral ko siya ng college. Sa hirap ng buhay natin, mag-aral kayo ng maigi, makapagtapos kayo. Wala na pinakamasaya sa mundong nanay kundi ako. Para nanalo na rin ako sa loto pag oras na makapagtapos kayo dahil sa hirap ng buhay natin. Pero hindi ako sinunod eh. Hindi ako sinunod. Gusto kong hihinto yung pag-aaral ko. Doon pa lang nagagalit na pala siya. So, siya hindi papayag. Gusto niya mapupursige talaga niyang ipag-aaral. So, ako, umuwi ako ng Aklan. So, mas lalo siyang nagalit. Lalo siyang nagtampo sa akin nun. Ginagawa din na yung gusto nila, mga payo ng magulang. Oo lang sila ng oo, pero nakakalimutan din nila. After nun, mga 5 months or 6 months, so sabi ko, mamanhikan daw yung boyfriend ko. Kung sabihin ko bang, ay hindi ako papayag, susundin mo ba ako? Yun agad ang sinabi ko sa kanya, pero hindi ko rin iniisip kung ano yung nararamdaman niya. Kaya simula nun, nagsisekreto na siya sa akin. After 1 year, yun, nagdalawang taon na ako kay Gia. Nalungkot ako sa mga oras na yon. Napakasakit sa akin. Parang sumabog yung dibdib ko. Sa totoo lang, so sobrang stress ko na hospital pa ako dahil hindi ko talaga matanggap na nag-asawa siya na hindi makapagtapos. Sa relationship namin ngayon, kasi parang minsan nahihiya ako magtanong, nahihiya ako maglambing sa kanya kasi may anak na ako. Di ko na masabi ko yung gusto kong masabi. Nung dalaga ako, first period ko is hindi ko sa kanya sinabi. Nandito na siya sa Maynila. Sa sarili ko na hindi kasi sa amin sinasabi yan noon. Kasi nga lumaki akong wala sa magulang din. Natatry na niyang magsabi ng pa-biro, pa-joke, pa-hapya-hapya. Kasi automatic gets ko na yun. Dito kasi sa atin, parang hindi open sa lahat na pag-usapan. Dahil talaga sa hiya. Kasi nahihiya talaga ako magtanong sa mga sexual usapan namin. Kasi parang doon na iisip mo, dapat ko bang itanong to? Dapat ko bang tatanungin si mama kung paano ba to? Ganyan, kasi nahihiya ka magtanong eh. Lahat na nahihiya ako, pero pilit kinakaya ko. Hindi ko alam paano ko sasabihin. Ano ba to? Hindi ko alam na, basta naiilang talaga ako na hindi ko maintindihan. Kasi paano ko ba sasabihin sa anak ko, nahihiya ako. Pero naisip ko, ganito dapat, wala naman ibang magsasabi sa kanila. Kundi magulang lang din. Mas maiging sa nanay ka lalapit kasi mas kilala mo yun eh. Isa sa iba. Di ba, parang minsan kasi sa iba ka magsabi, hindi mo lahat masabi kasi, mamaya i-chichismis niya doon sa iba. Sinubukan ko silang kanang kausap, ginagawa ko lahat, kung anong pamamaraan. Nang buntis ako nung una, huli niya na nalaman yon. Kasi nung time ata na yon, nasa Mindanao ata siya, alam namin nasakyan namin siya sa part ng ganun. Yung nalaman kong nabuntis siya, mauna ako sa kanya. Sabi ko, wala nang patutunguhan yung buhay mo. Kasi maaga ka pa magiging ina, paano ng buhay mo? Kaya na-discourage talaga ako. Na-disappoint ko siya kasi yung gusto niyang mangyari sa amin, yung mga pangarap namin, gusto niyang maabot namin. So, ayun, nabuntis ng maaga, naging batang ina. So, ayun, alam ko na-disappoint ko siya at ramdam ko talaga yun.
Sabi ko, saan ba ako nagkulang? Saan ko nagkulang sa paalala sa inyo? Lahat naman, sinabi ko na, lahat naman, ginabayan ko kayo. Lahat, halos araw-araw, pinapaalala ko sa inyo. Kaya napakasakit sa akin. Iniyakan ko yan. Iniyakan ko yan si Rhea, bakit mo ginawa? Sabi ko, di ko naman naisip kasi yun agad-agad. Kasi, hindi mo kasi maisip agad-agad lahat ng mga gusto mong gawin. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, wala kang may tatago sa akin ngayon kasi pares na tayo. Ina ka na, tulad ko. Minsan naisip ko, mas maganda pala, tinanong ko kay mama para hindi ko maranasan yung ganito. Meron talagang time na nasisihan mo talagang di ka nagsabi. Sana hindi ko naman siya pinagalitan or ano na para nasabi niya sa akin na buntis siya. Para at least sabi ko, naturuan ko naman siya kung anong dapat niyang gawin. Kaya doon din ako nagsabi na malaking pagkukulang ko. Tapos, hindi ako nagsusorry. Hindi talaga ako nagsusorry sa kanila, sa tutulang. Tapos minsan lang, pag minsan lang yung Tatapik-tapikin ko sila, bayan ko sila. Parang, yun na yung paraan ko na, sorry. Pero minsan ngayon, naano ko sa kanila, pasensya na kayo dahil siguro nainit na yung ulo ko. Yun na yun, yung nanganak siya, nakita ko yung bata. Lahat ng galit at tampo ko nawala na. Nawala na kasi nakita ko na. Kaya parang, natuwa na rin ako. Kahit na meron kaming pamilya, kahit magkaroon ako ng anak, walang pagbabago yung pagmamahal ng nanay kasi nandiyan palagi siya nagsusuporta sa amin. Ako bilang magulang, ang natutunan ko, na-realize ko lahat, yung nagkaanak si Rhea, na hindi ko pala nagampanan ang lahat bilang magulang. Malaki din ang pagkukulang ko. Lalo na sa hirap ng buhay namin, nagtatrabaho ako sa malayong lugar. Uuwi kami. Uuwi ako sa kanila, buwan, taon. Kaya lahat, hindi sapat at laking pagkukulang ko bilang magulang. Rhea, pasensya ka na ha. Sana naintindihan mo ako lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo ngayon. Ngayon naunawaan ko na lahat ng mga pagkukulang ko. Sana mapatawad mo ako. Sorry ma kung naging matigas yung ulo namin na napunta kami sa ganitong sitwasyon na nagkaroon ng pamilya. Hindi namin nabigay yung gusto namin nung pangarap na magkaroon tayo ng bonding na habang wala pa kami mga anak, na lumalaki kami habang kasama ka namin na wala pang pamilya. Kasi alam ko pangarap mo na magkaroon tayo na bonding sa labas ng buo. So, ayun nga, nagkaroon ako ng anak ng maaga, age of 19. So, alam kong na-disappoint ka kasi ako yung panganay, ako yung inaasahan mo makapagtapos. So, ayun, lahat na gusto kong gawin, hindi ko na magawa. So, ayun pa lang, alam ko nasaktan kita. Pasensya na po. Sa ngayon, Rhea, ina ka na tulad ko. Ang masasabi ko lang sa iyo, gampanan mo yung bilang mabuting ina. Lahat gagawin mo, pagsikapan mo para maalagaan ng mabuti yung mga anak mo. At sana hindi na sila maging katulad natin na maging batang ina balang araw. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ma, kung alam ko na-disappoint ka sa amin kasi nagkaroon kami ng maagang bata. Alam ko maraming kang pangarap sa amin na gusto mong matupad at gusto mo makapagtapos kami ng pag-aaral. Naging maaga yung pagiging ina ko, tapos hindi ko nabigay yung pangarap mo para sa amin. Pasensya na kung nasaktan kita dahil sa desisyon namin na magkaroon kami ng sariling pamilya. At sana po, huwag mong kalimutan na palagi kaming nanditong mga anak mo na gagabay sa'yo hanggang sa magtanda ka. Lahat hanggat maaga, kunin mo yung loob ng anak mo. Bilang magulang, obligasyon mo na ipaintindi lahat ng bagay sa anak mo hanggat maaari. Sasabihin mo sa kanila, susundin ka na o hindi, sasabihin mo pa rin, paulit-ulit,